Diba? Masyado nilang binibigyan ng meaning, masyado silang nagiging desperado kasi alam nila Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko! Ayan, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre wag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Po sa inyong lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dabarkads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa ads count ng E80 kanina, na kung saan ay panalo na naman tayo sa ads partida. 3 gap lang po yun, pero ang katumbas parang 4 gap yung dami po ng ads, no? So itong Gimme 5 kasi pangalawa po yan sa mataas ang rating sa mga show ng E80. Pangalawa po yan na marami po yung nanonood, at ang kauna-unahang show or segment na pinapanood po ng mga tao dyan sa E80 ay ang Sugod Bahay. Yes, talaga. Maraming nag-e-enjoy sa Sugod Bahay ni Jose Manalo at itong Gimme 5 nitong si Ellen. So narito po ang Gap 1, na kung saan ay nakakuha po ng 37 TV odds ang E80. 37. Sa Gap 2 naman, meron pong 28 TV odds, at syempre sa Gap 3, 38 TV odds. So, total of 104 TV odds ang nakuha po ng E80 dyan po sa show nila kanina. So, congratulations sa E80 fans. Isang patunay ang mga ads na ito. Malaki ang kita ninyo araw-araw, dahil kung i-compute natin sa 350,000 ang isa niyan, abay, 36 million din yan. Pero syempre, estimated lang po ito. Ang accurate at akmang computation ay syempre nasa TVJ Production. Ayon, tama naman yun, no? Talagang pag marami kang ads, is sigurado ay maganda ang kikitain nyo. At yan ang nakikita natin ngayon sa E80. Talagang lubos ang pagsuporta ng mga legit at tumatangkilik sa TVJ at sa legit Dabarkads. Syempre, hanggat maraming tumatangkilik sa kanila, hanggat maraming nagmamahal, lahat ng mga advertisement syempre ay maaakit. Ganyan ang advertisement. Kapag malakas ang isang show, sigurado magpapasok sila ng produkto nila dyan para ma-endorso. Diba? At ganyan ngayon ang nangyayari, diba, sa E80. Kaya hindi sila nawawalan ng TV ads. At napakaganda naman yan. Yan na lang ang pinakasukli nating lahat, no, para sa TVJ at sa legit Dabarkads, no, sa ginagawa nilang pagpapasaya sa atin sa araw-araw na ginagawa nila. No, ilang dekada na nilang ginawa na tayo ay pasayahin sa ating tanghalian, nakasama sila. Kaya ito ang ating balik sa kanila, no, ang suportahan sila. Congratulations E80, no, lalong-lalo na sa TVJ. Ayan. Talang pag-usapan naman natin ang tungkol sa ganap kanina sa Gimme 5, na kung saan pinataob ni Ellen or nag-segment na to si Isko at Buboy sa segment nilang G Sagedi. So, bakit? So, kanina po, during Gimme 5, umabot ng 100k plus ang audience viewers ng Gimme 5. Sa isang account pa lang po yan, ha? 100k na.
100k plus na agad. Wow! Habang nagkakahulaan nga po at nagkakasigawan sa Gimme 5, tiningnan ko yung online viewers po ng Tape Bulaga kanina. Iniis ko at Buboy, dyan po sa G sa Gedli. Abay, 500 plus katao lang po ang nanonood doon. Sus Mario Joseph Santissima. Mantakin mo, 500 plus. Buti pa nga ako kahit pa paano nakaka 1,000 views dito. Diba? Grabe naman. Diba? Noon time show tapos ganyan, 500. Partida na yan, segment pa ni Ellen yun. Lalo na kung sa sugod bahay pa natapat. No, talagang ewan ko ba. Talagang matatag pa rin sila sa nangyayari. No? Hindi pa rin sila talaga sumusuko. Ika nga, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko. Ay, nako! Talaga naman. Manood o walang manood, tuloy-tuloy lang tayo, mga katoto. Syempre, hindi naman sila din maaapektuhan dyan. Sinusweldohan lang din naman sila. Ang talagang naaapektuhan dyan sa pangyayari kung sino ang management na humahawak niyan. Dahil obligado sa mga nangyayari, may paluwal yan. Ayun ang pinakamahirap sa isang negosyo Yung nagtayo ka ng isang negosyo para kumita ka, pero ang kababagsakan mo naman, puro paluwal ang mangyayari. Diba? Kung puro paluwal ka ng paluwal, Marius. So, pagpalagay natin, negosyo, kumikita, no? Pero sa ganyang nangyayari, parang... It's my time to see what I can see. Hala ko po, Diyos ko. Mario Joseph, kung ako Paglipat ko, yan yung nakita ko, dyan po sa Tape Bulaga. Bigla akong nalungkot. Si Des TV kasi, sumisilip pa Kaya tuloy nalulungkot ka kita niyo si Des TV, nalungkot pa para sa inyo. Lahat naman tayo is nalulungkot pagdating dyan. Mantakil mo, syempre, nakikita natin. Dati ang It Bulaga is talagang shine na shine. Talagang hindi talaga bumababa ang nila. Ang advertisement, ratings, talagang kilalang kilala ng mga tao at tinatangkilik. No? Hindi natin matanggap na nagkakaganyan na ngayon ang It Bulaga. Viewers nila. Talagang inaayawan sila ng tao sa online. Nilampaso sila ng Gimme 5 ni Ellen. Kung tutuusin si Ellen, hindi yan tao talaga, pero ligwak yung Tape Bulaga nila Yorme, di ba? Ang galing mag-isip dyan ng TVJ, ng EAT, Ang galing nila mag-isip ng mga ganyang mga segment. Kapag naglabas sila ng segment, pihado nagkiklik Bihira lang kasi sa nilalabas ng TVJ na mga segment ang hindi tinatangkilik ng mga tao. Halos kalimitan is tinatangkilik ng mga tao. Importante dyan yung lawak ng utak na nag-create ng mga ganyang mga segment. Yun ang pinaka-importante. Yun ang meron sa TVJ. Yun ang meron sa Legit Dabarkad sa mga staff niyan. Diba? Talagang halos papakinabangan mo silang lahat. Kaya nga sinasabi ko, partida na. Wala pa sa kanila yung pangalang It Bulaga. Diba? Nag-iba pa sila ng channel. Yung channel nga niyan, hindi masyadong kilala dati. Pero ngayon, nakikita naman natin, ang TV5 ay nag-shine na. Diba? Nakikilala na ng mga tao. Halos yung mga tao is nanonood na sa TV5. No? At ang importante dyan is tinatangkilik na din kung ano yung mga palabas sa TV5. No, yung mga hindi napapansin dating mga palabas dyan is napapansin na ngayon dahil nandiyadyaan ng TVJ, naka-tune in dyan ang TVJ, naka-tune in dyan sa TVJ at nanonood ang mga tao sa kanila. So, nakikita ng mga tao ang lahat ng programa nila, no, hanggang sa balita. No, sinasabi nga ng iba, marami nang nanonood ng balita sa TV5 kaysa ibang mga channels. Ayan kaya TV5, go lang at ipakita nyo ang suporta nyo sa TVJ
No, dapat nga medyo lakihan yung studio, 'di ba? Kasi balita ko marami talagang gustong pumunta diyan. Kaso syempre maliit, pero siguro soon, no? Lalaki din naman 'yan. Kaya mga katunay, may balita ba kayo na lalakihan ang studio ng EAT? No, kahit kayo pabor kayo na lakihan, 'di ba? Para mas maraming makapunta at makapanood, makita sa personal ang TBJ kasi ang daming gusto silang makita sa personal. Tao kanina sa online. Isama pa po yung sumugod sa sugod bahay ni Mayor Jose Manalo. Wala na, no? Isang show na lang talaga yung pinagkakaguluhan sa ating bansa. Walang iba kundi po ang EAT ng TBJ. Samantala, pag-usapan naman natin ang para po sa sentro ng update natin ngayong araw. Patuloy na hinahanapan po ng butas ang TBJ at ang EAT show dahil sa suspension ng MTRCB sa It's Showtime ng 12 days. Kung ano-anong hinahalungkat nilang video ng panatiko po ng Showtime nariyan yung kay Joey De Leon nung nasa tape pa po sila na yung tungkol po sa flight attendant, yung guest nila doon, na pinansin po ni Joey De Leon yung hita na maganda raw. Tapos sinabi po ni Joey na sana soon masakyan din kita. Kasi nga po flight attendant itong kausap nila dyan sa Itbulaga nung nasa tape pa po sila, no? So hinalungkat po nila yon, tapos pinatrend po nila nung nakaraan. Hindi po nabenta. Isa pang pinapatrend. Alam nyo, yung doon sa yung hita, no? Usapan, masakyan naman kita. Alam nyo, marami kasing ibig sabihin yan eh. 'Di ba? Kumbaga, yan yung mga pag comedy, 'di ba? May mga tawag na punchline, may mga tawag doon. 'Di ba? Parang ganon. Marami kasing ibig sabihin yung masakyan naman kita. No, flight attendant. Syempre, pwedeng sumakay sa eroplano o kung saan nagpa-flight attendant yung stewardess na yon, di ba? Kung saan siya nandoon, masakyan yung eroplano. Hindi naman direkta na sabihin na masakyan kita na yun mismo ang gustong sakyan. Di ba? Siyempre, parang yan ganyan nga yan. Parang sa flip top may tawag dyan eh. Parang, ewan ko, wala akong tawag dyan sa flip top. Yung mga tinatawag nilang mga style ng nila. Pero sinasabi ko nga may ibig sabihin yung sinabi ni Joey De Leon. Maraming ibig sabihin. Gaya nung flight attendant na yan, pwedeng sa eroplano. 'Di ba? Kung papairalin mo lang yung isip mo, no, bubuksan mo lang kasi nga sinasabi ko sa inyo, malawak ang utak ni Master Henyo Joey De Leon. No, hindi mo masisisid basta-basta 'yan. Ngayon hinahanapan nyo ng butas. Hindi naman yan yung katulad na sinadya talaga, na nakikita talaga. No? Saan lang ba talaga lumala yung sitwasyon sa Showtime, 'di ba? Dun sa Aisin incident. 'Di ba? Yun talaga ang nagpalala sa kanila, kaya sila nasuspinde. Dahil yun naman sadyang sadya. Yung kay Sir Joey De Leon naman, kahit sabihin mong flight attendant yan, no, ang masama kung simpleng tao yan at hindi flight attendant at nakitaan ng legs na ganon, tapos sana masakyan kita, dun kayo mag-isip. 'Di ba? Dun kayo mag-isip. Flight attendant, syempre, alam ni Sir Joey De Leon, aeroplano. Doon nagtatrabaho mga flight attendant. Edi sana masakyan din kita yung aeroplano. Pwedeng mga ganon. Pwede mong baliin sa ganyan yan eh. Kumbaga sa yan eh. Bira ka ng bira sa isang tao. Diba? Bira ka ng bira sa isang tao. Salita ka ng salita, pero wala ka namang binabanggit na pangalan, pero guilty ka. Parang ganon. Parang tipong ikaw yung sinasabihan, pero hindi naman ikaw. Wala namang pangalang nakalagay. Parang, di ba? Hindi mo alam kung ano ang ibig niya sabihin doon sa sinasabi niya. Tama ba yung pinagsasabi ko rito? Yung kiss po ni Tito Soto at Helen Gamboa nung anniversary celebration ng TBJ nung 29 ba yun? Or 31, ng July. Tapos, yung sa pagmumura din po ni Wally ngayon, pinapatrend din po nila yan. So, may bago ulit silang pinakakalat na video ngayon na laman ngayon ng ilang article. At syempre, pinag-uusapan ito ngayon sa Twitter.
no, or yung X. Yung video na to po ay during Bortas 5 na kung saan sinabi ng contestant na mahaba to. Ang pinag-uusapan po nila ni Mama Alan ay yung pasensya kasi teacher po si Bortas. Mahaba po yung pasensya niya. Pero syempre, doble yung meaning nun sa iba na madumi ang isipan. Oo, kung lalagyan mo ng dumi ng isip yan, alam mo kung ano ang maiisip mo dyan. Pero kung palalawakin mo yan, nako. Mga picture na nasa screen po ninyo, yan po yun. Pinapatrend nila ngayon na bakit daw hindi ito napansin ni Chairwoman Lala Soto. So, pinanood ko po yung video na pinakakalat po nila. Wala akong nakitang mali sa mga host. Pero ang ginigiit ng mga kalaban na panatiko ng Showtime, itong mga host at show daw, ay suspindihin at bigyan ng violation. Kung tutuusin, yung contestant po ang nagsabi ng mahaba ito. Wala sa host or sa show ang mali nun. Kaya bakit sa host at sa show isisisi? Yun naman pala eh. Hindi naman pala nang galing sa mismong host eh. Doon sa contestant nang galing eh. Yung sinasabing mahaba to, maraming ibig sabihin ng mahaba, sinasabi nga ni Ders TV, teacher ba, ganon? Ang mga teacher, mahaba ang pasensya niyan, lalo na kung makakulit ang mga estudyante. Di ba? Malay mo, mahaba ang paa niya, matangkad siya, parang matangkad, mahaba yung bias niya eh. Maraming ibig sabihin yung mahaba. Di ba parang mga punchline ba yung mga gano'n? Ganun ba yun? Yung ba yung tawag? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Kung ano yung tawag doon sa mga comedy bar, di ba? Di ba? Masyado nilang binibigyan ng meaning, masyado silang nagiging desperado kasi alam nila na yung Showtime ay nagkaroon ng violation at nasuspinde. So, ayun din ang gusto nilang gawin sa EAT. Di ba? Halos naman yung ginagawa ng EAT, hindi naman talaga kalabag-labag. Maraming ibig sabihin yung kung ano yung naririnig nila dyan. Hindi talaga rektang kabastusan o anuman. Nilalagyan nyo lang ng berde yung isip nyo. Ngayon, sasabihin ko doon sa Aisin incident, no, anong iisipin natin? No? May mga tao ba na kapag titikim ng cake, ganon? Grabe naman sa kaartehan nyo kapag ganon. Diba? Wala namang kumakain ng cake na ganon. Meron bang ganon? Sinasabi ko nga, napapanood ko lang yon doon sa bawal panoorin. Alam nyo na yon mga katunay, di ba? Masyado kayong apektado sa nangyayari. Yung mga sumisita sa EAT para hanapan sila ng butas, Mariosep. Isa pa, nung sinabi yan ng Bortas, contestant po ng EAT noon, pinalo po agad ni Mama Alan at pinagsabihan ng Bortas. Nila agad na huwag ka magsasabi niyan. Sinenyasan lang po, no? Unlike sa iba dyan, nahahayaan lang at pagtatawanan pa nga at sasabihin pang I like it. Diba? Talagang pinigilan ni Mami Alan yan. No? Ayan yung talagang ayaw nila talaga ng mga ganyan. No? Sige, pagpalagay natin, maraming ibig sabihin ng salitang yon. No, pero hanggat maaari is pinigilan ni Ma'am Alan. Ma'am Alan natin yan eh. Hindi katulad nga na iba, sabi nga Leaders TV, malamang sakyan pa yung ganyang mga salita na. Ganyan. No? Alam naman natin kung sino yung mga sumasakay sa ganyang salita. Yarn. At kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post, eto po yung mababasa ninyo. Basahin po natin ha. Sabi po ng isang netizen, yung contestant nagsabi, hindi yung host. Yes. Handle naman ng maayos ng mga host yung contestant, so maayos naman. Yon. Ano pa? Baka di mo alam, mas patong-patong case ng Showtime sa Adjudication Committee ng MTRCB. Ngayon lang yan nagka-desisyon at hindi yung mga host nagsabi dito. Tumawa po siya, no? Kasi patuloy nga pong hinahanapan ng butas itong EAT at ng TBJ para po masuspindi rin at bigyan ng violation ng MTRCB. Yes. Sabi po ng isa dito, contestant ang nagsabi, hindi ang host. Bakit ang host at program ang gusto mong maparusahan? So, dun pa lang, kitang-kita na po natin yung gusto nilang mangyari na maiganti or makabawi sa EAT na wala namang kasalanan sa ginawa po violation, walang kasalanan
sa ginawang Kaya mo violation yan, Thirsty. nitong It's Showtime. So sabi pa ng isa, so host ba nagsabi ng double meaning? Mema lang kayo, mga aklang shogi. Sabi pa ng isa, hindi naman yung host ang nagsabi. At kita naman na sinuway ni Alan yung contestant. So bigo na naman po ang kalaban. Sablay na naman sila. Ang TBJ at ang E80 show. Better luck next time. Kahit anong silip ninyo sa TBJ or sa E80 ng butas, katotohanan pa din ang mananaig. Basta lagi niyong isipin na ang violation ng It's Showtime ay hindi kamukha ng violation po ng E80. At ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Durs TV. Ayan yan nga yung sinasabi ni Durs TV, no? Hindi katulad ng violation ng Showtime ang naging violation ng E80. Diba? Iba ang sinasadya sa hindi sinasadya. Diba? Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!